I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again, the defender, the lawyer, di ba? Tagapagtanggol ni Pangulong Marcos Jr., walang iba kundi ang butihing Secretary Gadon. Alam po natin na disbar ito guys dahil sa pagtatanggol niya sa ating mahal na Pangulo. Sa totoo lang, pinagtanggol niya, kaya wala siyang pake kung madisbar siya. Sabi ni Sekretary Gadon dito mga kababayan, muling uminit ang pampulitikang eksena matapos magpalabas ng matalim na reaksyon si Secretary Larry Gadon laban kay Vice President Sara Duterte. Siyempre guys, pag mabuti ang pinuno ng bansa, hindi pala away, yung mga taga-suporta niya at talagang bardagulan. Pagtatanggol base naman doon sa katotohanan. Ang based on facts because he is the lawyer. Di ba? Kung alam niya kung ano sinasabi niya. Kinwestiyon ni Gadon ang pagkaunawa ng Vice President sa paggamit ng intelligence funds ng pamahalaan. OM goes. Binigyan din ng kalihim na sa halip na tumutok sa mga destabilization at rally, dapat umanong sagutin ng Vice Presidente ang mga isyu hinggil sa sinabi ng AFP na walang natanggap na 15 million piso para sa mga youth summit seminar na noong nitong inuulat. Yan ang hirap kay Sara Duterte guys, hugas kamay, 'di ba? Pag bumabanat sa social media, hindi walang kwenta daw administrasyon ni PBBM. Bakit? Kung ibalik mo sa kanya yung sinasabi niya, sigurado yun manggagalaiti sa galit. Itanungin niyo sa kanya, ano bang nagawa ng papa niya? Bakit nakulong? Ang tanong. Sabi ng mga DDS, the best president ever. Ito si Digong. Kung the best president, bakit nakulong? 'Di ba? Kung susuriin niyo ng words by words, yung pamumuno ni Digong, walang kwenta para sa akin. Sabi ng iba, nawala nga, natakot yung mga gumagamit ng bawal na gamot. Talaga ba? Yun ang alam nyo. Magaling kasi ang mga side ni Digong na magpakalat ng istoryahin na sabi, ganito magaling. Takot ang mga ang mga gumagamit ng bawal na gamot. Yun pala, siya pala ang number 1 protector. Bakit? Sinabi ng dalawang hitman niya because they are witness. Anong panahon na yun? Nasaan yung dalawang hitman na yan? Nandoon sa ICC. Mayroon pa yan. Yung dating pulis na si Mr. Asierto. Biro mo yan, protector si Michael Yang na lang nga Ano ba si Michael Yang? Alam nyo na yun guys kaya wag nagmamalinis itong mga DDS. Sino ang mas bangag or sino mas weak? Si Digong ba o si BBM? Natural si Digong. Si Digong, namin niya, gumagamit siya ng Meridian. Tapos si Pulong at saka si Hans Carpio, sangkot sa magnetic lifter, sabi ni Tabuga. Di ba? Saan kayo makikita niyan? Asierto, sinabi niya, protector, si Digong, ng malalaking mga lorgang. Di ba? Sasabihin niyo si BBM, sa panahon ni BBM, bulto-bulto, bilyon-bilyon, milyon-milyon ang tawag dito, nasasakutin ng mga autoridad natin, sa mga illegal na gamot, kontrabando sa iba't ibang lugar. Mayroon tayong upload guys. Why not hindi nyo bisitahin ang page ng BOC? Hindi ko ma-upload lahat kasi sangkaterba yan. Yung mga smuggling, yung mga kulurom na ng mga tawag dito, mga produkto. Naku, ang daming nahuhuli ngayon sa totoo sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kay Digong, wala pa yata ako nakikita yung mga big time na gumagamit ng kontrabando na nagpupuslit papunta dito sa bansa. Tingnan nyo kulungan ngayon, ang daming foreigner na nakulong kasi nasasangkot sila sa illegal na gawain. Ngayon, si Secretary Gadon, ito talaga si VP Sara Duterte na ito ay saksakan ng boba at tanga. Isipin mo, sabihin ba naman niya na yun daw nangyari sa Tacloban, doon sa pamamaril ng mga bata, ay nagkulang daw sa intelligence ang ating pamahalaan. Ano?
Intelligence. Ang intelligence, ginagamit yan doon sa mga enemies of the state, no? Doon sa mga rebelde, hindi doon sa mga bata. No? Alam nga naman na lahat ng mamamayan, babantayan mo isa-isa yan kung ano gagawin. Ha? Hindi mo ba naisip yun? Ha? Napakatanga mo, boba ka. Isipin mo, 115 million Filipinos, babantayan mo, you will need 115 policemen para bantayan kung ano ginagawa nila. Tanga ka. Intelligence, pinagsasabi mo, that's because you lack intelligence. So, no intelligence at all. Yung intelligence ay ginagamit yan ng ating mga ahensya ng pamahalaan upang tiktikan at alamin kung ano ang mga ginagawa ng yung mga tinatawag na enemies of the state. No? Hindi mo yan pwedeng gamitin sa bawat mamamayan. Hindi ka nga pwedeng magduda pa tas mababantayan mo. Ganong gagawin mo, intelligence, napakaboba mo, napakatanga mo. Napakatanga talaga. Tapos sinasabi mo, itong nangyari dyan sa EDSA, yung rally, dahil ito sa pruweba yan ng non-governance o hindi magandang pamamalakad ng administrasyon. Saksakan ka ng boba at tanga. Yung rally-rally na yan sa EDSA ay ginagawa upang harangin ang pagkakaso sa mga magnanakaw sa gobyerno. Hindi yan dahil na reklamo ng mamamayan. Tumingin ka sa paligid mo, may nagrereklamo ba, may nagrarally ba ng mga group of farmers, ng mga IP, ng mga urban poor? Wala, sapagkat satisfied sila doon sa mga programa ng pamahalaan. Ang nagrarally na yan, kinakampihan lang nila magnanakaw, kagaya ng mga kaibigan mo, no? Pati ikaw na rin, kinakampihan ka nila. Isa lang ang tanong ko dyan, sa dami-dami ng ebidensya at testigo dyan sa mga kaso ng impeachment. Ako nga, isa lang itatanong ko paano yung sinasabi ng AFP na wala silang natanggap na pera na pinapalabas mo na ikaw ang gumastos doon sa Youth Summit Seminar na hindi nila tinatanggap, hindi nila sinasabi nila, wala silang natanggap na 15 million, pero doon sa report mo, pinalabas mo, meron pang 15 million na binigay sa kanila. Sabi ng Armed Forces of the Philippines, wala silang perang natanggap sa iyo. Doon pa lang halatang halata na At kung ano-ano mga dahilan pinagagawa mga Mary Grace Piatos na yan, kalokohan yan. At bakit naman magkakaroon ng intelligence ang Department of Education? Role ba ng DepEd ang magsawata ng mga rebelde, ng mga komunista, ng mga terorista? Hindi naman yun ang role nyo. Kaya nga huling-huli na tayo dito sa kagalingan ng kaisipan ng mga kabataan dahil kasi nagkulang ang DepEd noong panahon mo lalo, no? Na alagaan ang tungkulin ng ating pamahalaan tungkol sa edukasyon. Malaki ang pagkukulang sapagkat ikaw ay bobo at tanga. Saksakan ka ng tanga, Sara. Para magsalita ka ng ganyan, hindi mo nakikita yung nasa paligid mo. Napakaganda ng pamamahala ni Pangulong BBM. Ikaw ang walang kakwenta-kwenta. Kaya dapat ikaw mag-resign dahil wala kang kakwenta-kwenta. Bukod sa boba ka na, tanga ka pa, hindi ka pa marunong salita, mali-mali ka pa mag-English, mali-mali pa yung mga sinasabi mo. Naku, dapat ka talagang malaking pagsisisi na kung bakit ka kinuha namin doon sa Uniteam. Malaking pagsisisi. Sabi ni Secretary Gadon, totoo yun. Ito lang po ang akin din nakikita. Ako, nagsisisi ako kung bakit kinampanya ko si Sara. At sa Kalisorbe kasi nasa Kalisorbe ako. Nung time na yun kasi nasa Kalisorbe kami. Ako, guys, no, inikot ko yan, itong buong region na ito. Halos, no? Kahit mainit ang araw para lang ikampanya si Sara Duterte. I am Marcos loyalist 100% since sa mga magulang ko. Pero dahil nagkalisorbe ako nung panahon na yon, nung 2022, sabi po ng mga tao, hindi naman talaga kilala si Sara Duterte sa totoo lang. Sino po ang Vice President ng ating si BBM? Sabi ko po yung anak ni President Duterte, si Sara Duterte. Sabi ng mga Marcos supporters, sige yun na lang. Di ganun guys, daily yan, halos everyday, yung pagkakalisorbe namin, kalisorbe ko, ganun lagi ang routine ko, no, to campaign her,
Talaga, pero nagsisisi ako kung bakit binoto ko at kinampanya ko panong panahon na yon. Kaya nga, sa mga sinasabi ng DDS, yung 30 million, ay, sa totoo lang, maniwala man kayo sa hindi, karamihan po doon, Marcos loyalist supporters ang bumoto kay Sara. Kaya naabot niya yung ganung 32. Kung 31 kay PBBM, yun ay solid talaga at mga bago. So, kay Sara, 32 yung excess noon, mga dutai. Oo, yung mga DDS yun. Actually, karamihan ng DDS hindi binoto si PBBM. Totoo yun. So, dahil dito sinabi ni Secretary Gadon, nung naging DepEd si Sara Duterte, wala naman talaga siyang achievement panis na mga tinapay, lahat. Grabe, ang daming perang nawala. Ayan yan, no? Dito pa lang, pag nag-witness itong Armed Forces of the Philippines tungkol dito sa 15 million na sinasabi doon sa Campaign Summit, na ba yan? Sinabi ni Secretary Gadon, malalagay talaga si Sara Duterte sa alanganin. Kasi nagsisinungaling siya mga kababayan. So, alam nyo guys, no? Ako, nakasubaybay talaga ako sa mga ganitong mga pangyayari. Sa totoo lang. Lalo na kay Pangulong Marcos Jr. Hindi ko man ma-upload lahat, pero at least na nakasupport tayo, no? So, yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates. Galit na galit si Secretary. Inis na inis. Ika nga, ang nagagalit si Secretary Gadon. Totoo naman yung sinabi niya. Siyempre, abogado yan at kilala. Alam niya ang nangyayari. Maganda. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Ayan, likes, and follow me. So, yun mga kababayan, nanggagaliiti si Secretary Gadon. Okay. Di ba? Totoo naman yung mga sinabi niya based on facts. Abogado yan at nakikita niya ang nangyayari, no? At siyempre, isa sa mga gabinete ni Pangulong Marcos Jr. So, lahat yan, totoo naman. Sasabihin ng mga DDS, may malita yan si Secretary Gadon. Malita na naman yan. So, and then nyo alam, tagapagtanggol ni PBBM ito. Marcos supporters to guys, loyalists, no? So, yung mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates. Maraming salamat sa inyong watching. Follow me and likes. Bye and babush. God bless Philippines. And there's more. Bye everyone.